sanlibutan, kayo na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan. Tayo pong lahat, tayo pong mga nakakarinig, tayo ay inibig ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino man daw sumampalataya sa atin ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po yung sinasabi doon ng talata? Tayong lahat inibig ng Diyos. Ikaw, ako, inibig ng Diyos. Kahit tayo makasalanan, ano man ang ginawa mong kasalanan, kapatid, kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, iniibig ka ng Diyos. Pakakatandaan niyo po yan. Lahat tayo iniibig tayo ng Diyos. Walang hindi iniibig sa atin ng Diyos. Lahat iniibig ng Diyos. Ngayon, ano ba yung katibayan na tayo inibig ng Diyos? Base doon sa verse ng John 3:16. Katibayan doon, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Ano ba ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa? Nung siya ipadala dito, ano ba yung naganap? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung katuturan? Bakit na ipinadala ang Panginoong Jesus? Yun po ay para sa ating mga kasalanan. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Romans 3:23, ang sabi po doon, lahat tayo ay nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ang sabi ng Panginoon. Lahat daw tayo nagkasala. Lahat ay sinners. So lahat tayo ay nagkasala at sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung lahat tayo nagkasala, tayo ay magbabayad ng kamatayan. Automatic. Lahat tayo ay magbabayad ng kamatayan. Pero sa pagkakala natin, ang kamatayang tinutukoy ng Biblia ay yung kamatayang literal or kamatayang physical. Hindi po yun ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy pong kamatayan doon ay yung pong ikalawang kamatayan na tinatawag. Yun po ang pagbabayad natin sa ating mga kasalanan. Ang isang kasalanan po, enough para tayo ay dalhin sa impyerno. Sapat na ang isang kasalanan para ikaw ay mapunta sa impyerno. Lahat po tayo ay hindi ninanais ng Diyos. Kaya siya sabi ng 2 Peter 3:9, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Sa halip, siya ay nagtitiis, nagbabata. Binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa sa atin na tayo ay hindi ninanais ng Diyos na mapahamak. Ang sino man ay mapahamak, hindi nais ng Diyos yan. Ang nais ng Diyos, ang lahat dumating sa pagsisisi. Yan ang nais ng Diyos, yan ang kalooban ng Diyos. Pero bakit may mapupuntang tao doon sa impyerno at may mapupuntang tao doon sa langit? May kwento ko po sa inyo. Minsan may napanood akong isang vlog tungkol sa isang preacher. May nagtanong po sa kanya. Ang sabi nung nagtanong, ano po ba ang requirements papunta sa langit? Ang sabi nung preacher, perfection. Kailangan perfecto ka. Kung gusto mo nang mapunta ng langit, kailangan perfecto ka. So nagtanong uli yung curious, may tao na po ba sa langit? Ang sabi ng preacher, yes, meron ng tao sa langit. At yan ang sinasabi ng Biblia. May tao na sa langit. Kaya niya na-confirm na may tao na sa langit. So nagtanong uli ano. So ibig sabihin, yung mga tao po ba sa langit ay perfecto? Perfect po ba yung mga tao sa langit? Yung mga taong nandun sa langit, perfect po ba? No, yes. Amen. Hindi po sila perfect. Pero bakit sila napunta ng langit? Samantalang ang requirements nga, ang sabi nung requirements, kailangan perfect. Walang kasalanan. Pero bakit sila napunta ng langit? Yun ang tanong. Bakit sila napunta ng langit? Samantalang ang requirements ay kailangan perfect. Yun po, doon po papasok yung John 3:16. Yung ating pong binasang kauna-unahan. Ang John 3:16 sabi doon, that whosoever believeth in Him shall not perish. Kasi alam nyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, tinubos yun ng ating Panginoon. Kinuha ng Panginoon. He took our sins. Kinuha niya yung kasalanan natin, inangkin niya yung kasalanan natin upang tayo ay maligtas. Kinuha ng Panginoong Hesus ang kasalanan natin para ang sino mang sumampalataya, hindi mapapahamak, mapupunta ng langit na tinatawag. Ano po? Kaya napunta ng langit yung mga makasalanan doon,
dahil sila ay nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit nangyari yun? Bakit nangyari yun? Bakit nagsisi lang sila, sumampalataya sila? Kasi ang nagre-represent na sa kanila ay ang Panginoong Hesus, which is Jesus Christ is perfect. Walang kasalanan ang Panginoong Hesus. Kasi siya ay tao at siya rin ay Diyos. May dalawang nature po ang Panginoong Hesus, which is hindi nalalaman. Nangangaral ng maraming samahan, maraming churches, maraming religions na ang Panginoong Hesus daw ay tao lamang. Hindi po. Huwag po kayo maniniwala doon kasi maliligaw po kayo. Ang Panginoong Hesus po ay may dalawang nature. Siya po ay Diyos, siya po ay tao. Kaya po siya ay naging totoong tao para sa ating mga kasalanan, para maganap ang pagtubos sa ating mga kasalanan. Kasi hindi siya mamamatay kung siya ay nananatiling Diyos. Wala pong kamatayan ng Diyos. Yan po ang realidad. Pero nung siya ay pumasok sa isang katawang tao, doon po naganap na matubos ang ating mga kasalanan. Kaya po tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. Siya na po ang humaharap sa Ama. Siya na po ang humaharap sa Ama. Ang sabi niya, Lord, my Father, forgive their sins. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Ama. Siya nagiging pananggalang natin, ang Panginoong Jesus. Siya yung ating mediator between man and God. Siya yung tagapamagitan natin. Siya yung sumasalo ng anumang dapat ay sa atin. Yung kaparusahan na dapat ay sa atin. So ganyan po, napakabuti ng Panginoon. So yung balik tayo sa sinasabi ko, hindi nais ng Diyos, sabi ng 2 Peter 3:9, hindi ninanais ng Diyos nang sino man mapunta ng impyerno. Pero bakit may mapupunta ng impyerno? Ito po ang simpleng kasagutan dyan. Ito po ay dahil sa sarili nilang pagpili sa impyerno. Sarili nilang desisyon na mapunta ng impyerno. Pero kung tatanungin niyo lahat ng tao, saan mo gusto? Langit o impyerno? Walang magsasabi ng impyerno. Lahat sila magsasabi ng langit. Kahit ako, pag tinanong ako, saan ako gusto? Langit o impyerno? Gusto ko langit. Pero bakit ako mapupunta ng impyerno? Dahil sarili kong pagpili. Ang sabi ng Panginoon, sumampalataya ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka, magsisi yung kasalanan, talikuran ng mga ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero anong ginagawa ng maraming tao? Marami sa mga tao, naririnig nila ang mga pangangaral na ganito. Pero winawalang bahala nila. Hindi nila pinakikinggan ang salita ng Panginoon. Hindi nila iniintindi. Hindi sila nakikinig sa salita ng Panginoon. Binabaliwala nila ang salita ng Panginoon na may babala ang Biblia. Pag hindi ka sumampalataya, pag hindi ka nagsisi, mapupunta ka ng impyerno. So ikaw na ang pumili. Kasi binaliwala mo ang salita ng Panginoon. Meron po akong example sa inyo. Kwento ng Biblia. About isang mayaman at saka kay Lazaro na pulubi. Sila po ay sabay nabuhay sila sa mundo. They live and they die. They died. Nabuhay si Lazaro at yung mayaman, pareho din silang namatay. Ngunit nung tumingala, yung mayaman, naandoon siya sa lugar ng paghihirap, sa impyerno, at naandoon sa lugar ng paraiso, yung si Lazaro pulubi. At ang sabi niya kay Amang Abraham, maaari po bang itubog ninyo ang kamay ni Lazaro upang maibsan naman ang aking paghihirap dito sa aking kinalalagyan? Ngunit ang sabi ni Amang Abraham, kaya nilagyan ng malaking bangin ang pag-iita natin upang ang naririyan ay hindi makaparito at ang naririto ay hindi makapariyan. Ibig sabihin po noon, kung kayo'y napunta ng impyerno, hindi na kayo maaaring mapunta ng langit. Kung kayo napunta ng langit, hindi na kayo makakapunta ng impyerno. Yun po ang literal na sinasabi doon. So hindi tayo pag tayo ay napunta ng impyerno, wala na pong alisan doon yun. Eternal life yun. Mananatili tayo doon kung tayo mapupunta doon. Dahil lamang hindi tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, binaliwala natin ang salita ng Panginoon. Anong sabi pa noon? Para patunayan ko sa inyo, ang sabi ng mayaman,
maaari po bang buhayin nyo si Lazaro at ipadala nyo sa bahay ng aking ama? Mayroon pa po akong 5 kapatid. Bakit niya sinabi yon? Bakit niya sinabi na ipadala si Lazaro, buhayin si Lazaro at ipadala sa bahay ng kanyang ama dahil may 5 pa siyang kapatid? Sapagkat nalalaman niya, yung 5 kapatid niya, doon din ang punta sa lugar ng paghihirap. Dahil iisa lamang ang uri ng kanilang pamumuhay. Gusto niyang maligtas yung kanyang mga kapatid. Kaya ang hiling niya, buhayin si Lazaro para siya magpatotoo doon sa 5 niyang kapatid. Nako, totoo ang impyerno. Magsisi ka na sa kasalanan niyo. Magsisi na kayo sa mga kasalanan niyo. Dahil totoo ang impyerno, nandito na ako. Pero ang sabi ng amang Abraham, hindi maaari. Sapagkat buhayin man natin si Lazaro, hindi rin sila maniniwala. Bakit? Naandyan na raw si Moses. Naandyan na ang kasulatan, ang kautusan. Yan ang sabi ng amang Abraham. So, sa panahon natin ngayon, ganun din po. Ang sabi doon, naandyan na si Moses, naandyan ang kautusan, naandyan na ang mga propeta. Sa panahon natin ngayon, naandito na po ang kasulatan, ang banal na salita. Naandito na ang mga ngaral katulad ng naririnig nyo ngayon. Ako, hindi ko kayang gawin ang mga ginagawa ko, pero ito'y nagagawa ko dahil sa biyaya ng Panginoon. By the grace of God, nagagawa ko ang lahat ng ito na mangaral ng salita ng Diyos para sa inyong kaligtasan, para sa kaligtasan ng nakararami. Ano po? Dahil sabi ng Ezekiel, sabihan mo sila, Ezekiel 3:9, sabihan mo sila na sila yung mga papahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. Kapag sila'y nagsisi, wala ka ng pananagutan. So kaya ko po ginagawa ito. Dahil may pananagutan ako kung halimbawang hindi ko i-share sa inyo ang salita ng Panginoon, ang salita ng kaligtasan, na tayo ay mapapahamak kung hindi tayo magsisisi at sasampalataya sa Panginoong Jesus. Maaari tayo mapahamak. Ngunit yan po ang requirements para hindi tayo mapahamak. Dahil inibig na tayo ng Diyos, ibinigay niya, ginawa niya lahat, ibinigay niya ang kanyang bugsong na anak para sa ating kaligtasan. Ang tanging kailangan na lang natin gawin, manampalataya. Kaya sabi ng Efeso 2:8, by grace of God, we are saved through faith. Tayo ay nangaligtas sa biyaya ng Diyos. So magitan ng pananampalataya. So sino man po ang manampalataya sa Panginoong Jesus, tatanggap ng kaligtasan. Yan po sinasabi na ano. At hindi daw ito dahil sa ating mga sarili. Ito daw po ay kaloob ng Diyos, ang kaligtasan. Kaloob ng Diyos, hindi dahil sa ating mga sarili. Hindi dahil sa mabubuti nating gawa. Ibig sabihin lamang, kahit ikaw ang pinakamabuting tao sa mundo, ikaw ang palabigay na tao sa mundo, generous ka, hindi ito batayan para ikaw ay mapunta ng langit. Hindi po yan ang batayan. Ang batayan po ng mapuntang langit ay pagsampalataya sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa, na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Ano po? So mga kapatid, inaanyayahan ko ang sino man po dito sa ating lugar na ito na nakakarinig ng pangaral na ito. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan, gawin mo na ito. Hindi bukas, wag mamaya, wag bukas, wag sa isang linggo. Ngayon na, gawin mo to. Narinig mo na maaari kang mapunta ng impyerno, maaari kang mapunta sa paghihirap habang buhay yon, walang time out, walang exit, walang kontrata. Habang buhay po yon pag napunta ka ng impyerno. Kaya ngayon ini-encourage ko ang bawat isa sa inyo kung hindi niyo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos tagapagligtas. Tanggapin niyo ngayon na. Bakit? Kasi sabi nga ng Kawikaan, Proverbs 27, verse 1. Huwag nating ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Hindi po natin alam kung ano ang magaganap. Kaya huwag nating ipagyabang ang araw ng bukas. Gaya sinasabi ng mga ngaral, 7:4. Nasabi po doon sa mga ngaral, kung paano umiihip ang hangin at hindi kayang pigilin ng tao, ganon din ang kamatayan. Darating, hindi natin kakayanin pigilin. So ibig sabihin, tayo pong lahat
ay maaaring datnan ng kamatayan. Kasi isinulat po yan sa Hebrew 9:27. It is appointed to man once to die, and the next is judgment. Minsang itinakda sa atin ang mamatay dito sa mundo. Mamamatay tayong lahat. Yan po ang katotohanan. At ang sunod po noon, huhukuman po tayo. Bakit po tayo hukuman? Dahil sa ating ginawa. Kung tayo ay nagsisi, kung tayo ay nanampalataya sa Panginoon Jesus. Maaaring sa inyo, yung ibang salita ng Panginoon, medyo hindi pa natin maintindihan. Pero ito, simpleng salita ng Panginoon. Inibig na tayo ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, simple lamang po ang paraan para mapunta ng langit. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, talikdan ang mga ito, talikuran ang mga ito, at tayo ay magkakamit ng kaligtasan. Maaari tayong magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ano po? Hindi daw po ito dahil sa ating mga gawa, sa mabubuting gawa, na baka ang sino man sa atin ay magmayabang. Hindi po natin maaaring ipagyabang na tayo ay nung nabubuhay sa lupa, tayo ay mabait na tao, na tayo ay generous na tao. Hindi po natin maaaring ipagmayabang niya sa Diyos. Sapagkat ang kaligtasan po, ang Panginoong Hesus lamang ang nagbigay. Kaya nga, may nagtatanong, kung ang kaligtasan daw po ba ay nawawala? No! Hindi po nawawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay ang Panginoong Hesus lamang ang gumawa. Hindi po tayo ang gumawa ng kaligtasan. Wala po tayong kaambag-ambag sa kaligtasan. Siya lamang yung napako sa krus. Siya yung umako ng ating mga kasalanan. Ang hinihingi lang niya sa atin, sumampalataya tayo sa kanyang ginawa. Magsisi sa ating mga kasalanan. Kung hindi nyo po ito nagagawa sa inyong buhay, sa inyong puso, gaya sinasabi rin dyan, sa pamamagitan ng labi, ay pinapahayag ng tao ang kanyang kasalanan at siya ay napapawalang sala. At sa pamamagitan ng puso, siya ay nananampalataya at siya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano po? Kung gusto niyo maging anak ng Diyos, mapunta ng langit, magsisi sa ating mga kasalanan, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Kung yun po ay malinaw sa inyo, narinig nyo, inaanyayahan ko po kayo na ngayon din, tanggapin ang Panginoong Hesus, magsisi sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga puso, ipahayag nyo na kayo nagkasala. 1 John 1:9, ang sabi po doon, kung ipahayag natin na tayo ay nagkasala, ang Diyos daw po ay tapat at matuwid na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan po ang pangako ng Panginoon. Lahat ng kasalanan natin, ang sabi ng Biblia, ipahayag daw lang natin po, ang Diyos daw po ay tapat at matuwid na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng ibig sabihin, lahat ng ating kasalanan, burado lahat. Kung tayo lamang po ay magsisisi, mga kapatid. So inaanyayahan ko po kayo, ako po ay pangunahan ko po kayo sa maikling panalangin. Kung sino man po ang nagnanais na mapunta ng langit, nagnanais na sumampalataya sa Panginoong Hesus, tanggapin ang Panginoong Hesus, nagnanais na magsisi ng kanyang mga kasalanan, maaari po kayong sumunod sa aking maikling panalangin. Itaas niyo po ang inyong kamay kung nais niyo kayo po ay tumanggap sa Panginoon upang kayo ay tumanggap ng kaligtasan, mapunta ng langit. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sa mabuting, sa biyaya ng Panginoon. Salamat. Ako po ay mananalangin. Sumunod lang po kayo sa panalangin. Ama naming Diyos. Manaming Diyos, Kami po kami po ay nagkasala. ay nagkasala. Kami po ay humihingi Kami po ay ng humihingi kapatawaran ng kapatawaran sa oras na ito. sa oras na ito. Digin mo, Diyos, Hindi mo, Diyos, ang aming panalangin ang aming panalangin para sa aming kaluluwa. para sa aming kaluluwa. Linisin mo kami Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa iyong buhay. Salamat sa iyong Na ibinubuo mo ang dugo doon sa krus sa krus
para sa aming kasalanan, para sa aming kasalanan, para sa aming kaligtasan. para sa aming kaligtasan. Sumasampalataya po kami Sampalataya po kami sa ginawa mo, Panginoong Hesus, sa ginawa mo, Panginoong Jesus. na ikaw ay namatay, Ikaw ay namatay, hinilibing, dinili, at muling nabuhay at muling nabuhay para sa aking kasalanan. para sa aking kasalanan. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran. Salamat po Diyos sa kapatawaran. Pinupuri kita, O Diyos, Pinupuri kita o Diyos. at pinasasalamatan. Pinasasalamatan. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Yan ang kalooban. Salamat po, O Diyos. Ako na lamang po mananalangin. Amang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na ang salita mo, Panginoon, ay naibahagi sa mga kapatid naming nandito, Panginoon. O Diyos, salamat sa pagmamahal na ipinakita mo sa lahat ng naririto, Panginoon, nakarinig at tumanggap sa iyo, Panginoon. Wala po akong dalangin, kundi patnubayan mo ang kanilang mga puso sa pagpapatuloy sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaang sila, Panginoon, ay madaig ng tukso ng kahinaan, O Diyos. Bagkus sila, Panginoon, ay palaguin mo sa pananampalataya, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa biyayang kaligtasan, Panginoon. Salamat sa Panginoong Hesus. Mangyari nawa, Panginoon, ay iyong kalooban sa aming lahat. Na kami, Panginoon, ay mapunta diyan sa iyong piling, O Diyos. Amen. Inaangkin po namin ang kaligtasan, inaangkin po namin ang kapatawaran. Nagpapasalamat po kami, O Diyos. At ito'y tinataas namin sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po sa